Ginapangabay ta si Brother Roa sa aton nga scripture reading. Mga gasatanan, let us all stand. Let's open our Bible to Book of Philippians, chapter 2, verses 5 to 11. Philippians, chapter 2, verse 5 to 11. Verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name. Together, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. And the good Lord bless the reading of His Word. Makalingkod kita. Kay makuha to sa aton nga tithes and offering. Napangabay ta gali mga kuano, mga young ambassadors or young people sa pag ushers, no? Pag mga men, please prepare sa aton nga special number. Pangabay ta si Brother Francis sa aton nga tithes and offering prayer, please. Amen.
Amen? Okay, so let's all stand, please, and we'll sing our doxology. Praise God from all blessings, glory thee. Sing. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Thank you. You may be seated now. Mayong agastanan, gina-welcome nato ng aton mga visitors subong. Today is December 8. Wala na ka simana na bilin kag matapos ng tuig 2024. Ga kurog-kurog ng 2024, no? Pila gani ka Domingo ang tuig? There are only 52 Sundays. Na perfect nyo ang inyong attendance sa 52 Sundays that you are worshiping the Lord. Mula na kalipot sang Domingo sa isa ka tuig. There are 365 days, there are 12 months, and we are so glad that God is always faithful. Amen? Sige we would like to recognize ang aton mga visitors subong adlaw. Kag ambot kabay pa nga tanan na rin sa listahan ko Maribik Latcheka, abi-abi naton at sa likod. Thank you so much sa imo presensya. Alpha Grace Estante, ariman upod naton. Thank you so much. Rowena Almudin, thank you for coming. Ronime Suico. Okay, salamat. Jonald Pamposa, of course. Salamat. Jessa Panizales. Ato. Oh, thank you for coming, man. Nahom Salapante. Din siya. Why? Sagwa. Renzi Salapante. Tumanto? Ari. Okay. So, thank you so much. Aton. Ini sila, mga pila ka bilog ni tanan na yung parents sa atong kabataan? Parents or guardian? Sinong guardian? May guardian. So, salamat sa inyo. Parents ang aton nga mga kabataan. Kay ang ila kabataan, dugay-dugay, mas special number. Okay? Grade 1. Abi-abi ho naton sila. Sino pang wain naton na lista dire sa aton nga listahan? May ari dire wain na lista? O sige. So, siningatin ni on, pangabayan tabi, pungko lang aton mga bisita. Kamo lang pungko. Kay kami, malagaw, kag magpangamusta sa inyo, samtang nagakanta kita sang welcome song. Okay? Choir member, sulod ka mo, anay. Way pagani. Nagwa na ka mo. Diri ka mo, anay, kay mga musta pa ka mo. Okay. Son, preparaw nato ng aton grade 1, kay mga special number sila. Sige, kantaon na matindog kita tanan, mga kauturan, then, go around and then kamustahon ninyong aton mga bisita. Saga kanta kita, welcome song. There's a welcome here. Ready? Sing. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Once more. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Okay. Thank you very much. I hope nga nakapangamusta ka mo. Hindi maglubo 20 Okay. Oh, isa lang nakapangamusta sa ako, no? Okay, perte ko. Sige So, thank you so much. Ako nga nagasulo, duwa lang nakamusta sa ako. Sige so praise God, no? And again,
pasalamatan namon kamo nga mga parents nga rin kamo siningaga. And of course, we continue to invite you to attend every Sunday if you have your time. Okay? Kay we are happy to also accommodate you. Okay? Diri sa amon sa church, we welcome everyone sa pagtambong diri sa aton nga pag-worship sa Ginoo every Sunday. We fellowship God, and we believe that that is only so because every Sunday is the Lord's Day, di ba? Okay. And also, I will take this opportunity to invite you to attend our annual Thanksgiving on December 29. Tandaan nyo na, malipatan nyo ng edad nyo, yun na paglipatan ng ang bulan na. December ano to? 29. Ano ina? Annual Thanksgiving diri sa First Sunshine Baptist Church. So kamo mga parents, kina-invite namon kamo to join us sa sina nga celebration because we will have here the may lunch kami upod sa inyo. Okay? Kay sadya ina, and then we have to also enjoy sa pagpasalamat sa Ginoo sa giya kaayo sa aton sa bilog nga tuig. Munang natawag nga Thanksgiving, pagpasalamat sa Ginoo. Okay? So pila na lang ka Domingo halin subong, we only have 3 Sundays left. Okay? Well, abot subong kay ka 4th subong December 8. And we are, by the way, sa next Sunday gali, December 15, we have here our Christmas program sa mga kabataan. Those of our children nga nag-attend diri, we have a special program for them. Sa aga, while the service here is going on, dito sila may program. After sang ilaman niya pagtipon dira Sunday school kag service, mayara sila dira program sa kabataan, kag mayara dira mga surprises, kag may lunch ang aton mga kabataan sa Pizza 15. Next Sunday na no? Kadasig sa Tiyempo. Gisa daw dasig pang Tiyempo sa imo. Ginay-inay kan Tiyempo mo ya pero kadasig. Di ba? Amo na nga mas dasig ang Tiyempo, dugay kaga tigulang itsura mo, pero ang edad mo dasig magsaka. Ngayon na lang, no? Sa una itsura gulang sa edad. Din gusto mo una edad o kuno una itsura. Ha? O sige, itugot ko na sa inyo una edad. Sige. So, ambot sinong birthday subong adlaw? Meron de? Gaywat sa birthday? December 8? Wala? Way gid ko tagan gali sini. No, permi lang ko sa adaw mo may natagaan pa Japon, no? Sige, so December 8 subong. We have only 4 Sundays left before we bid goodbye to 2024. Comes 2025, we still enjoy the blessings of the Lord nga ginahatag sa aton every day. Sige, so at this time, may ara kita special number alin sa aton mga kabataan. Grade 1 pupils, mga naton sila. Ang grade 1 naton, advisor nila si Miss Loreano. Sige. Pangabento sila magkanto diri. Ang mga kabataan niya basta magkanta na sila, mga cute nga mga kabataan, no? Diyan may sala, cute Japon. Pero kung ikaw ya adult, may sala jute kanta, basulon ka pa, no? Sige, so we have here our grade 1 pupils, magkakanta sila.
added unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. Matthew 6:33. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, for all these things shall be added unto you. Okay, so kamo mga kwan, mga adults, memorize niyo Matthew 6:33. Ready, sing. Okay, thank you sa special numbers ng grade 1 student. Mati ta subong sang ambahanon sang choir.
Sige, mga mga tanay. May namon nga labing balaan, nagapalapit kami sa imo, sa sininga tinion, Ginoo. Salamat sang tinion nga makatipon kami kaangay sini. Thank you, Lord, for reminding us about the purpose why you came. And you have sent your Son, the Lord Jesus Christ, to die on the cross for us. Father, we pray that you will help us today, even as we gather together in this place where we're going to study your word. We pray, Lord, that you will teach us in such a way that we'll be able to understand clearly about your message. Dear Holy Spirit, we pray that you will work in the hearts of everyone and guide your servant, dear Lord, as your word is being preached. And we pray that your name will be honored and be glorified in our midst today. And we pray, dear Lord, that you will help us to apply what we have learned in our study of your word. This is our prayer with thanksgiving in Jesus' name. Amen. December is, of course, is always to remembered as Christmas, the birth of Jesus, di ba? And of course, we are so happy that we can have this kind of celebration. Damo sa mga abyan naton nga siling nila daw hindi angay nga mag-celebrate kita sa 25 sang birthday ko na ni Jesus. By the way, gahiwat ka man birthday celebration mo? Ha? Sino dre way gahiwat sang iya celebration? Masiling siya nga ate, way ko gahiwat, kay way ko kwarta. Ang iya lang niya nga gina-consider nga maka-celebrate siya kung may kwarta siya. What is important is the time that you were born. Di ba? Regardless whether you are celebrating it or not, the most important thing nga natao ikaw. Di ba? So, ang kuha na iya, inang tawag naton balay ang material celebration. By the way, kung magiwat sa birthday mo, napanawag sina, is it your birthday or birth anniversary? Birth anniversary mo na. Pareho magsiling ka, wedding anniversary. Huwag kagasiling niya nga, today is my wedding day. Kung wedding day mo, subong ko di kasal mo. Or masiling ka nga, ano ang imong sanong inyo nga wedding anniversary? O kung sanong inyo nga church anniversary? Amo na masiling ka, anniversary, bot silingon, amo nang adlaw nga sa diin, natabo ina nga event. The same is true with us. When we celebrate our birthday, we call it birth anniversary. Kung natawa, abi ka, December 25, that is your birth anniversary. Okay? Hindi na nga birthday mo, galing ka na, andan na bala. And we cannot deny the fact nga bisan kita ang isa, gambal man sina. Pero insindihon tanan na nga hapos lang man insindihan mo sila, happy birthday. Sang sa singgaron mong isa nga birth anniversary kay damo para damo para kubikos, no? Sige. So, si Jesus nagahiwat man ta sang iyang birth anniversary is it December 25 gid. Tunaan mo na sa historical background. Kag isa pa kung tanawon mo abi sa klima bala. Dito sa Israel ang Disyembre tugnaw. Tugnaw na to. Ba't nakakadto ka mo sa Israel? Sinong nakakadto to? Mayroon de? Sino nakaobra sa Israel? Wala. Sa Israel, may isa sa una nakita, nabasahan ko nga Bible scholar, nga si Volmer, yung ngalan. Nga sila niya, there are parts kuno sa Israel nga during December, hindi atugnaw. No? Pero halos sa Europe, kag sa Amerika, basta December, gani istoryahan ta, tugnaw. Diba? So, ang isa dira nga event sa Bible, if you are going to read in Luke chapter 2, pagkatapos ang aton Ginoo, sila sa Bible, there were shepherds abiding in the field during that night, watching over their flock. And by and by, bunch of angels appeared to them. Kagin pabalo sila that
Jesus will be born on that day. Kag ang isa ka pamangkot amo ni, was it December? Kung tanawon mo na, ang shepherds cannot abide in the field the whole night, kung tugnaw. So, ang iba nag-draw sa konklusyon nga siling nila, there might be a possibility nga it was not December. It might be October or August. Kaya mo nang adlaw nga dito, medyo init mo. Diba? But not necessarily December. Galing kay ining December ni, kadamo kung tanaw mo ni, may isa sa una ka emperador sang Rome, nga muna siya nag-organize ang December 25, nga birthday ni Jesus. Study ka mo bala, tunaan nyo da, kadto ka mo sa, sa internet da, sa Google, no? Tuon ka mo da, kung parte bala sa origin sang Christmas, kay dira niya na maintindihan, ngang origin sang Christmas, according to sa mga historians, it was started by pagan in origin. Masila pagan gani, it was not based upon the Bible. No? Well, sunod sa istoryada, sa tradisyon, si Constantine the Great, emperador sang Rome, sang 313. Nga pronounce niya that Christianity should be the state religion of Rome. Kaya ang Rome at the time before that, pagan ang Rome, pagano, balaga simba sila linain mga Diyos. So, ang usual nilang worship dira, December 25 was the birth of Sun, God, sang mga Romanon. Panawag sa mga Diyos, sa mga Egyptian sang una, Ra, R-A, bla, baka. So, dito sa Rome, ga-worship na sila, kung December 24, ginagamit nila nga mag-worship sila sa ila Diyos nga si Saturn. Saturn. Kita mo na mga planets, kundi they are after the names of the Roman gods. Diba? Sada, galing ang Earth yan, din na iya. Halin na sa Mars. Anong Mars? Venus, Mercury. Mercury, Venus, God din sila sa mga Romans. And then, ano pagid? Mars, God na siya sang God of War, kundi Mars. April, ano pagid? Di ba confused ano? Mercury, Venus, ano pa? Jupiter, Mars, Jupiter, Saturn, Pluto. Ini sila tanan mga ngalan sa mga Diyos-Diyos sa mga Romans. Kari na tabo. Suno sa istorya. Ang dati nilang celebration, December 25, gina-celebrate nila na sa ila Diyos nga adlaw. Sun God bla. Ti karon kay pag deklarar ni Constantino nga emperador sang Rome nga ang Christianity is the Christian religion of Rome, ginisla nila ang celebration. Instead of December 25 nga birth ni Sun, God nila, ginimo nila birth ni Jesus. And that started the celebration of Christmas. Miro, hindi pa to Christmas. Sang ulihi, ginhimo nila celebration of Christmas. Question. When we talk about pagan in origin, ti karon, hindi ka na mag-celebrate. Ang akon daya, aton daya mo ne. Ang Bible nagatudlo sa aton, nga kung basahon ng Bible, si Jesus na tao, gidya. Regardless kung December 25 man o kung October, basta importante na tao si Kristo. Because, you know why? There are times when people also forget the date of their birth, nibla? Kalipatan maganda sa tao, kaadlawan. Ang isa ka celebrate gala sa kaadlawan mo, hindi man mo nang adlaw tao ka, nibla? Ang importante nga na tao ka. Not necessarily nga exact date gid. Kay kung patay-patayan mo na exact date mo, immaterial na iya. Kay may ara gani ga birthday nga sila niya day. Ang birthday mo dason pa bulan idungan lang kay manong mo. Ang birthday abi ni manong niya. Kuan abi no, ining December 5. Siya ya birthday pa ya January 1 pa niya day.
ining isahon ta lang birthday niya ni manong mo. Celebrate lang ta, isa lang. Para isa lang, isa lang aton nga preparahan. Di ang bata, man niya problema bata, makonforme man lang. Pero kada madamdaman niya, niyang birthday, hindi iyat santo gid sa una yung birthday, kundi sa birthday ni manong niya. Tiway man sang salada, di ba? Immaterial na. So, ang buot naton silingon, amo siniay, para maintindihan naton, amo ni. Ang kultura naton, ang tradisyon naton, hindi na naton kabudlay na liwaton, di ba? May hulubaton na nagasiling, tradition is stronger than the law. Saan mag-imo ka pa nakasuguan nga hindi December 25, birthday ni Jesus? Wala sa may patisi mo. Unless kung himuon na Republic Act. Order, okay, starting today, starting next year, December 25 is not the birth of Jesus. Instead, it will be October 25. Kung may kasuguan namin nga mo natin, siguro sundon. Pero the point is, amo na siling ko, hindi na naton pag ilalisan ang isaktong adlaw. Ang importante na tao ang manluluwas sang kalibutan. And what is the purpose of Jesus Christ coming into this world? Amo na nga patugsilingan naton sininga aga. Ang example ni Jesus diri sa Philippians chapter 2. By the way, ang pagkatao ni Jesus diri sa kalibutan panawag sina sa isa ka pulong incarnation. Incarnation. Ano magsiling ka nga incarnation? You can find that in the Gospel of John chapter 1. Nga siling sa Bible dira sa John 1:1 bala. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kag display sa ilo ka sa verse 14 nagasiling, and the Word became flesh and dwelt among us. We beheld His glory, the only begotten of the Father, full of grace and truth. Now, pagkari ni Kristo sa kalibutan, panawag sina incarnation. What is the meaning of incarnation? From the word carne. Carne means flesh. Jesus Christ came in the flesh. Ang buot silang tabernacle in the flesh. Amo nang ideya sang incarnation. Lain na ya sa reincarnation, ha? Kabati ka mo sang reincarnation. Anong meaning sang reincarnation? Yan na pagtudlo sa mga Hindu. Mga Hindu, pagpati nila, nga kung mapatay ko ng tao, halimbawa, kabuot sa imo. Pagkapatay mo, ang imo ko ng espiritu, mabalik sa maayo nga klase sapat. Pero kung daw loko-loko ka sang buhi kapag napatay ka, adios, disgrasya. Ang imo espiritu mabalik sa sapat nga pinakalain. Abi kung masyado sa imo kasutil o kung suplada ka sang buhi ka pa, pagkapatay mo, ang kalag mo kuno espiritu mo mabalik sa langaw. Hindi gani sa mga subay, sa mga bitik, sa mga kuto, sa mga ido, sa mga kuring. Pero kung buot ka kuno nga sa tao, ang imo kuno kalag mabalik sa baka. Wow. Amo na sa India, why nila hindi tanan niya mga taga-India nagaihaw sang baka. Ang nagaihaw to sang baka, kaon sang karne, ang taas-taas lang. Kaman dito sa India, may ara sila caste system. Nga kung pigado ka, hindi ka allowed magkaon sang karne. Ang makakaon sang karne, ang mga ara sa babaw, nga level. Mga big time lang bala, muna sila makakaon. Dito sa India, amo na natawag nga reincarnation. Okay? Amo na nga inang natawag lang karma. Bati ka mo ng karma. Masili, di karmahon mo na sa Japon. Ang karma actually hindi na niya Christian nga term. Ang karma, dala na sa ginatawag nga reincarnation. Kaya magsiling ko nga karma, pare buhi ka pa abi sa kalibutan, tapos napatay ka, ining nagbalik ang kalag mo sa malain nga sapat, amo na ginatawag lang karma. Dawgin balusan ka bala, karma. Pero na yung Christian niya. Sa Christian, may tagapati sa karma. Sa aton niya, sila sa Bible, gapati kita sa Galatia 6:7. Ano sila sa Bible? Galatians 6:7 bala? Ano na da? Whatsoever
a man soweth, he shall also reap. Kung anong ginhimo mo sa kalibutan, siling sa Bible, anihon mo. Ang pag-ani dahil, hindi bot silingon niya nga, nagbalik ka nga espiritu. Bot silingon, diri sa kalibutan, kung nagahimo ka sa malain, ang balik sa mo malain na iya. Amo nang natawag nga, the law of sowing and reaping. That is not karma. Okay? Amo na ginakoreksyonan ta na, makabati ko masili, ay karmahon man na Japon. Yan na sa mga Hindu, kapati sa reincarnation. Now, ari si Jesus, hindi reincarnation. Ano pa nawag sa iya? Incarnation. Ano magsila ang incarnation? Ang Diyos nagpahayag sa unod. Do kabudlay na insindihon. Pero amo na ang kamatuoran. Okay. Now, diri sa Philippians chapter 2, verse 5 to 11, amo ini ang ginatawag naton nga ang pagpaubos ni Jesus Christ diri sa kalibutan. Kabalo ka, kung si Jesus Christ why nagpaubos ang iya kagalingon, why natuman ang pagkatao ya sa ning kalibutan. Ang iban gani nagasiling, which is important, ang pagkatao ni Jesus o kung ang kamatayon sa krus. Din ang importante. Abi si Jesus, subong bata lang Japon. Kung bata lang si Jesus Japon, may tendency nga maluwas kita? Hindi. Diba? Birthday. Pagkatao ni Jesus. Din sa ganun na tao sa lugar nga, ano? Ano tong lugar nga natawa ni Jesus? Bethlehem. Si Mary, hulay nga babae. In-discuss na kayo na sang first service. In-explain ko na. Nanungod kay Mary. Si Mary, hindi ato iloy nga langit non nga iloy Japon. Dutanon nga iloy ni Jesus. Okay? So, in other words, ang ginapakilala din sa Biblia sa aton, sila sa Bible, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, anong form of God? Forma sa Diyos. So, if Jesus Christ was in the form of God, He was God. Diba? Thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Amo na siling sang verse 8. Ang importante nga natao si Jesus, kag nangin matay sa krus. Kay kun abi hasta subong bata lang sa Japon. Way pa sa nangin matay sa krus, ang kaluwasan ta way Japon human. Kay ang iya diri nga katuyuan, natao siya para nga kun maghamtong na siya pagalansan sa krus. And being found in fashion as a man, he humbled himself. Amo na natawag naton nga humiliation. Nagpaubos ang iya kagalingon. Nag-incarnate siya. Nagsuklob sa unod. Nagpakatawo. Ngano siya primero? Diyos. Ang Diyos way lawas. You have to understand that. Siling sa John 4:24, God, kung basahon mo, kung may Bible, kamo kag basahon mo na da. John 4:24. What does it say? God is a spirit. Ang Diyos Espiritu. Why siya lawas? Hindi sa pwede nga butang-butangan mo sang representation. Nga may Diyos kada ginatuba, nga may lawas. Dason imuan mo nga itsuraya mo ne. Imuan mo nga do estatwa nga amo ng Diyos. Bawal na siling sang Bible. John 4:24. God is a spirit. Ari ay. And they, sino nga they na? Kita. And they that worship Him, ang Diyos,
must worship Him in spirit and in truth. You see? So, amo nang rason ko nga ang Ginoo nagkari sa kalibutan, nagpakatao, kay nga Espiritu siya primero, si Jesus. Post mo na mention diyan, kung nagabasa ka sa John chapter 1, balada, itong inambal ko kayo na. So, si Jesus, Espiritu. Halin siya sa langit, Espiritu siya, nagpakatao, nagsulob sang unod. Muna ginatawag nga, incarnation. To become flesh. So, in being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore, God also hath highly exalted Him and given Him a name, which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. Amo na ang ngalan ang ginakadlukan ni Satanas. Ariyo, take note. Si Satanas, hindi mahadlok sa cross. Take note of that. Si Satanas, hindi man mahadlok sa holy water. There is no such thing as holy water sa Bible. Ang ginakadlukan ni Satanas, ang ngalan ni Jesus. Amo na sila isang Bible. Verse number 10, that at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven, things in earth, and things under the earth. Ano itong araw sa babaw? Mga heavenly beings. Anong ari di sa kalibutan? Mga tao. Anong ara sa dalom duta? Amo nang tinatawag naton underworld. Ano na sila? Mga evil spirits. Meaning to say, sa ngalan ni Jesus, because Jesus Christ has accomplished the work of redemption, pagpakatao ya, kapag manginmatay sa krus, amo na nga sang nagkayab sa langit, ang iya nga ngalan, amo na ginakahadlukan. Muna nga, si Satanas siya, hindi na madlok niya sa kwan, sa tayaan mo cross. Hindi sa madlok niya. Basiyahan mo, galiway ka makabalo kung di sanayan mo. Nakita mo Satanas kay wala. Bla. Pero definitely, si Satanas, why nadlok sa anuman nga bagay? Ang ginakadlokan ni Satanas, kung ang ngalan ni Jesus, mabatian niya. Kaya kung mabatian niya ang ngalan ni Jesus, gakurog-kurog si Satanas. Muna nga ginakot sang iban bla. Sila nga, makwanta bala, napanawag sila? Exorcise bala? Abi maging demon possessed. By the way, matuod nang gina-demon possessed subong? Tuod na, hindi. Sang una, sa Bible, may mga kaso sina nga gina-demon possessed sila. Especially, kung nagabasa ka mo sa Bible, Luke chapter 6, basahan mo na da. Nga may gin-demon possessed dira. Kag ang demonyo, nagpuyo sa lawas ang tao. Pagkakita iya ka Jesus, kinulbaan ang demonyo. Sila niya Ginoo, subong na bala. Kaya nga, sabi mo sa Bible, ang mga demonyo, kag si Satanas, may panahon nga idapong sila sa lake of fire. Lake of fire, mas lake of fire gani, lugar sang kalayo. Amo nang padulungan ni Satanas. Question, Satanas, ari pa niyo kung sa impyerno na. Ha? Damo sang tao nga pahugon mo, ayaw ka magpahog sa bata mo. Masiling pa ang bata mo nga, hala, hindi ka magpasawaya kay idapong ka ni Satanas sa impyerno. Abi naton, abi sang iban, Satanas ara sa impyerno, nasubong. Wala pa. Satanas ari pa des kalibutan. Kay bilang, kung nagatuon ka sa prophecy sa Bible, mag-abot ang panahon nga si Satanas, hukman ni sa sang Diyos. After nga magbalik bless Jesus, second coming, pagkatapos, idapong siya sa lake of fire. Sino upod ni Satanas? Upod sa mga tao nga wala man nagtuo sa kay Ginoong Hesukristo. So, ang pamangkot, nag-aabot ang demon possession, subong,
may ginadimong poses pa, tapos ang ginadimong poses, gapula yamata, amo niya, gawaras, diba? Tapos ang muna sa Susa Heights, gintawgan ko di, pastor, kadto di anay palihog, please, amon, nung nga aman, niya may gindimong poses diri. Hindi kami kasarang. Ko pagkabati ko, siyempre, daw kinulbaan mo ko diyo tayo, amak mo na gindimong poses bala. San pastor ka, may kadlok man tayo, demonyo na na mo. Tawagan ko si Pastor Dakila, Pastor Dakila, update ko. Niya nga man, linggo may gindimong poses to. Kinulbaan man siya. Linggo, sige lang, kalma lang. Amo to, nga buyo kami, anday todo-todo. Umuwi todo. So, pagkatapos, sala, kanto kami to sa, tigas-tigas, mukunabi na medyo, pero ano man ko di na sila. Amo to, gawa mga tao, makarindam mo tao. Tiga, lakat lako ka, inamo ng mga tao, abin nila guro do. Tigas-tigas, giblaw. Pag abot ko sulod siling ko, diin ang silimong nga ses niya, pastoro. Ginapunggan sa mga tao mo, no? Siling ko, buy iyan eh. Siling ko, kilala ka sa akon. Siling sang bahay ito, daw pamatanon. Yung sino, kay may man, puro panihol pa siya. Uy, kulalo sa imo yan. Puro panihol pa siya mo na, oh. So, gina-istorya ko sa gina-istorya, hindi galig, hindi mong poses. Hindi. Kaya kung ginadi mong poses siya, kilalaya ka na. Kilalaya ko, pastor ka. Uy, kilala sa akon. Kadua, nga wala gindi mong poses, kay bigo to sa galiya. Siling ko sa host sa Tagbalay. After nga na istorya ko sabi, no? Basta nga ambalang ko sa partis Ginoo kay Jesus Christ. Siling ko, kilala mo si Jesus Christ? Nya, kung nakilala siya, it means something is wrong. Sa uli, siling ko sa Tagbalay, Mrs., idala na sa doktor para madapatan bulong. Tingala mga tao nga amo to recommendation ko, dala sa doktor. Gindala na sa doktor, gin-applyan sang doktor sa bulong, gin-admit sa ospital, gin-tagaan sang pampatulog. Pagkaaga, nagmusim-musim na mataya. Siling sang Tagbalay, pastor, nag-aayo ng pasyente. Nagbuangit gili. Hindi kay gini mong poses. Lain ang di mong posesyon. Actually, ang Christian, why na ginadi mong poses? You have to understand that. Nga why ginadi mong poses? Sila isang Bible sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Sila ni Apostol Pablo, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? For you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. The moment you believe in the Lord Jesus Christ, the Bible says, your body is already inhabited or controlled by the Holy Spirit of God. The Holy Spirit is the one dwelling in your body if you are a Christian. Hindi na pwede Satanas take control sa kabuhi mo niya. Amo na ang mga Christian, hindi na pwede yang i-control ni Satanas. Sino yung ginakontrol ni Satanas? Ang mga tao nga wala pa nakabaton kay Jesus nga Savior. Kaya bisan pa, bisan di pa na makita ang sign, abi nga nag-struggle siya o kung nagawaras, kundi pa na sa Christian, he is already owned by Satan. Okay? So, amo ning ambal sang Biblia. Because of Jesus Christ, siling dire, at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven, things on earth. Amo ning ngalan ni Jesus, ang ginakadlukan sang panulay. Nga ari-ay. Bagoy na tanan, si Jesus Christ, diri sa sininga dinalan sa kasulatan, amo ning rason ko nga ang dapat maintindihan sang tao ang kahulugan sang Christmas, balang natawag. Kay ang Christmas siya, not necessarily nga
ma-celebrate ka sa Christmas, paagi sa mga Christmas Christmas decorations, paagi kay Santa Claus, kundi paagi kay Jesus. Is Santa Claus the right person during Christmas? Hindi. Ano na niya Santa Claus man? Dugang-dugang na sa iya. Damo sa mga tao nga mas pabor pa sila kay Santa Claus sa kay Kristo. Anong ginapanghatag ni Santa Claus? Ha? Dulce. Pila ka bilog? O isa. Mga bata bla. Kadto sa mga mall, pa-picture kay Santa Claus. Tapos taga Santa Claus sa kabilog dulce. Pagpuli sa bata, grabe ng report siya kay mami. Mami, kita ko Santa Claus bala. Ha? To anak? Oo, mami. Intagaan niya pa ko hindi. Pila kabilog anak? Isagid kabilog. Siling mami, baw, mayo ka no? Kikintagaan ka ni Santa Claus no? Kindi no? Salang kabilog. Grabe ng issue. Kaya nga daw sikat na sila, nagpopular na sa celebration. Basta December gani, basta Christmas gani, madumduman sa tao, Santa Claus. Pero I would like to tell you, nga si Santa Claus, hindi na matutuod nga persona. There is no such thing as Santa Claus in the Bible. Ang diri makita naton niya, ang Paskwa, o kung ang Christmas ang ginatawag, it's because of Jesus. Anong ginahimo ni Jesus sa kalibutan para maintindihan ta ang kahulugan sa Paskwa? Number 1, siling diri sa Bible, ang example ng ginapakita ni Jesus, ang iya ginatawag nga humility. Anong humility? Siling sa Bible, let this mind be in you. Kung basahan mo alin sa chapter 1, verse 1 tubtob sa verse 4, may duwa dira kababae nga si Euodia, si Syntyche, dito sa Church of Philippi, nga may konflikto sila nga duwa. Why sila nag-insaktuhanay nga duwa? Kung sa aton pa, may ara ka kaawayon sa tunga nila nga duwa ka babae sa sulod sang ila to church sa Philippi. Advice ni Pablo sa ila. Sila ni Pablo, be in one mind, Syntyche and Euodia. Kag amo na ginalagyan sila ni Pablo, kung ara ka kay Kristo, you have to be united together as a church. Kag amo na ang balya, laygaya sa verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ano ang kabangdanan kisa nga naga-inaway ang tao? It's because of pride. Diba? Bugal. Kaya mo na siling ni Pablo kay sa ila, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Nga bisan pa Diyos siya. Waya ginisip nga mangin equal sa Ginoo. Damo sa mga tao nga nagatudlo nga si Jesus kuno tao lang, hindi sa Diyos. That is wrong. Kaya sila sa Bible, when Jesus was in the form of God, of course He was God. When He was in the form or in the image of man, when He took the form of a servant, He became a man. Kag siling diri, and was made in the likeness of man. So si Jesus, Diyos, tao. Amo ning kinaiya ni Kristo. Ang natures niya, He is divine, human. Pamangkot. Nga ang manuluwas, Diyos kag tao. Diyos in the sense nga makapanginmatay siya sa madamo ang mga tao sa kalibutan. Hindi lang isa. Kung ikaw lang manginmatay ka sa cross, hindi ka gani kaluwas puglingon mo. Kita mo na kung during Holy Week, may mga tao ga panginmatay sa cross. Kuno panaad nila, hindi isla gani kaluwas nila kung galingon. Pero siling dire, ang manuluwas ta dapat duwa ang kinaiya. Diyos para nga makapanginmatay siya sa madamo nga tao. Tao para nga makasimpatiya siya sa sala naton. Kag malansang siya sa krus. Kay budlay mo ilansang sa krus spirito, di ba? May imagine ka lang, ilansang ta ni sa krus sa espiritu. No paglansang mo sa krus sa espiritu. Namo na manuluwas, dua ang nature. Tao, kag
Diyos. Amo na si Jesus, qualified siya. That's why ang ngalan nga Christ, anointed, ang ngalan nga Jesus, Savior. Munang ngalan nga Christ Jesus or Jesus Christ. Siling rin sa Bible, He made Himself of no reputation. Amo nang ginatawag sa kapulong nga, He emptied Himself. Taton pa, Diyos siya, pero pagkariya sa kalibutan, wayagin isip nga pareho sa Japon sa amay, kundi nagpakatao siya sa level sang tao. Took upon Him the form of a servant and was made in the likeness of men. Amo na si Kristo Jesus, diri sa kalibutan, nakitaan siya sang iya mga disciples. Kaya nga, image siya, tao mo. Pero kung Diyos siya, hindi sa makitaan, kay Espiritu siya. That is why, sila isang Biblia, amo na yung natabo kay Jesus, nagpaubos siya sa iya kagalingon. Amo na yung natawag naton, the greatest humility. The greatest humiliation. Kung nagatuon ka, abi sa theology, kaligati, para sa mga pastor, maintindihan na kami sini. Ang word nga emptied Himself from the Greek word kenosis. Magsilang kenosis gani, si Jesus, Diyos siya, pero pagkariya sa kalibutan, wayagin isip nga Diyos siya, kundi nga tao. Bilang tao, may mga limitasyon. Number 1, kita mo, sa ari si Kristo sa kalibutan, ginuhaw siya, diba? Pagambali sa cross, I thirst. Ano pagid? Gingutom. Jesus. Ginakapoy. That's why gatulog siya. Ano pagid? Nagakatulog, ginakapoy, nagalakat, iban pa. Ano na? That is the part of humanity. Amo na sila isang Bible, si Jesus nagpakatao. Hindi lang basta nga magpakatao ang Diyos. Kaya nga, atupong siya sa amay mo. Amo na nga siling naton, basta magsiling kita, Trinity gani, kabudla explain, no? Ang Trinity, kundi, one God existing in three persons, God the Father, God the Son, Holy Spirit. Amo na yang aton pagtudlo sa Trinity. Ano meaning sa Trinity? Tri-unity. Ano magsiling nga tri? Three. Ang tatlo ka persona, nagbuylog, nag-isa. Magsiling kita gani person, kabulayin man nino. Galing kayo, hindi kita may mo, nga hindi nato explicar na mo. Magsiling ka gani person, ang may will, may intellect, kag may emosyon. Amo na ang persona. May ara ka siling tatlo, may emosyon ka, may intellect ka, may will ka, sila oo. Anong will? Nabala may decision making ka? Pero sa imo, siningaga, sila makadto sa masimbata. Will na siya. Ang emosyon niya, either ga kasubo ka, ga kalipay ka, o kung ga pangakig ka. Ano pagid? Will, emotion, intellect. Ang intellect niya may kaalam. So kung may-ari kasi ng tatlo, panawag sa imo, persona ka. Kita ya galing nga tao, may lawas tayo mo. Ang Diyos, si Jesus, may-ari sining tatlo. Sa Trinity, isa lang sa ila nagpakatao. Amo na si Jesus. Ang Father, wala siya nagpakatao. That's why ang God the Father is still Spirit. Ang Holy Spirit, why man magpakatao. That's why until now, He is still a Spirit. Sa ilang tatlo ka persona, panawag natin tatlo ka persona, hindi tatlo ka Diyos ha. 3 persons nag-exist sa isa ka Diyos. Okay? Kung daw hindi pa na mo maintindihan, kabay pa nga kung pwede ka man ka istorya sa akong partis na if you have time. Now, amo na natabo. Si Jesus, kundi tupong siya sa amay, tupong sa balaan ng Espiritu, kaya mo na sila naton ku-equal sa Diyos nga amay. Nagpakanubo siya kagalingon. Nagpakatao siya karon. Pagpakatao, ya mo nang natawag naton greatest humility. Kabalo ka. Sa Bible, dapat maintindihan ta ang mind ni Jesus. Kung ang mind ni Jesus, ara man sa mind mo, dira ka na ginapakamaayo sa Diyos kung ginasunod mo ang mind ni Jesucristo. Anong ara sa mind ni Jesus? Humility.
Anong dapat igakabuhi sang tao? Sang Christian pareho sa imo pareho sa akon. Dapat kita mayaraman attitude nga humility. Ano ganing humility sa iligay nun? Mapa-inubuson. Sa Tagalog, mapa-kom-baba. Okay? Hindi na niya termang nasiling sa iba na sala na yan, masiling nga. Baw, abi, mabatian mo lang kisa sa mga birthday bla kung may mga kinaon-kaon. Masiling na yan. Baw, grabe sa imo ba? Kama pinutuson ka? Kag may inubuson? Kaya kung may nagakadto sa sinusalor, may dala sa nga pinutos. Tapos, ginuubos siya pagkaon. Sila sa iban, bako namin sa imo, no? Mapinutuson ka, kag mainubuson. Hindi na mo yan magsiling ka nga pa inubuson. Ang mapainubuson daya, hindi na yan nga inubos mo ang pagkaon. Ang buot siling nga mapainubuson, amo ka ni, nagpaubos ka sa kaugalingon mo. Di ba? Anong opposite sang humility? Ha? Pride. Di ba? Kung hindi ka humble, proud. Ano ang ginapakamayo sa Diyos? Ang tao nga bugalon o kung ang tao nga mapainubuson? Ang mapainubuson. Nga kaya ang pagka mapainubuson, amo na sa huna-huna ni Jesucristo. Amo na siling sa Bible, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ang Biblia nagatudlo sa aton, kung ano ang mind ni Kristo, amo nang sundon ta. Kuha niyang butsilingon. So kung ang mind ni Kristo, mapainubuson, ang Christian, kung ikaw tutuod ka ang Kristohano ng attitude mo, hindi tinaas-taason, kundi mapainubuson. Nga aman, kay ang pagka mapainubuson o kung ang humility, ang humble nga tao, amo nang napakamayo sa Diyos. Sino nga mga tao sa Bible nga pakamalaot sa Diyos, ginsilutan sa Diyos tungod sa pagkabugalon? Number 1, sino? Si Lucifer. Di ba? Ano to Lucifer? Mangintupong sa Ginoo. Basahan mo na sa Book of Isaiah, chapter 14, verse 12. Sino pa? Si Lucifer, anong nimo siya sang Diyos? Ginitawag siya nga si Satanas. Miro Lucifer na may ngalan. Anong meaning sa Lucifer? The son of the morning. Ginimo siya. Satan. What is the meaning of Satan? Adversary. Nga kay siling ni Lucifer, gusto siya mangin pareho siya sa Ginoo. You cannot do that. That is proud. Pride, I mean. Amo na nga siling sa Proverbs chapter 16 verse 18. Ano ko no? Pride goeth before destruction. Amo na diri sa kalibutan mga kauturan, dapat isulob diya sa atong kagalingon, hindi ang pagkabugalon, kundi ang aton pagka mapainubuson. Saan ang tao nagapabugal? Number 1, kung ang tao nagayuhan na sa pangabuhi. Nagtinad ang iyong pangabuhi. Dala nagasugod, alandaman na. When you are prosperous, you have to mark that. When God is blessing you, you have to take note of it. Amo na ang balsang Ginoo sa mga Hudiyo dito sa Deuteronomy chapter 6. Nya siling sang Ginoo, once na makalambot ka mo sa Kanaan, makakaon ka mo sa pagkaon nga wala nyo gintanom, maka-star ka mo sa balay, makainom ka mo sa tubig nga wala yung kutkot, kag mabusog ka mo, pagtig-ab nyo, dumdumon nyo ang Diyos. Ngayon man akong isang tao magtig-ab gani, anong pagtig-ab ya? Pagtig-ab ya. Diyos ko. Salamat Diyos ko. Kung makasandad gani, Ginoo ko. Di ba? Kung magmasakit, Diyos ko. Pero kung pasimbahon mo, hindi ko. Huwag ko tiyempo. Di ba? Areo, ang tao, nagapabugal, number 1, kung nag-ayuhan na iya pangabuhi. Ano pa? Kung ayong iya lawas.
Yarak mo sa tao nga siling mo, daw hindi mo masakit, di ba? Kuya, kuya, ginabatyag, sa lawas, kuya. Boy, kay balatian, you see, tanawa. Pagka after 1 year, patay. Nga, kakabalo ka, kung ang Diyos na gani, kung ang tao na gani bugalon, isa lang na, isa lang ka split of the second, pwede makuha sa Diyos, ang ginataga sa aton, di ba? Nga, kaya kung tanawon mo, wala gig kita sang sarang nga ipabugal sa Diyos. Kay tanan halin sa Diyos. Correct? Okay na? Ang balay mo, halin na sa Diyos. Di ba? Trabaho mo, yan na, ginatag na sa Diyos sa imo. Ang lawas mo na, kabataan mo, pamilya mo, iyan na sa Diyos kipatigayan sa tanan. Nami imo balay? Nami imo salakyan? Yan na sa Diyos. Amo na dapat, maintindihan naton, kung nagahalad ka sang salakyan mo, sang imo nga balay. Maintindihan mo, yan isang Ginoo, ginatag sa amon. That's why every time nga mag-abot sa imo ang bugal, why man ko gali sa ipabugal? Kaya everything came from God. You understand what I mean? Amo nang mind ni Kristo. Sila ni Jesus, let this mind be in you. Ano pagid? Amo nang karakter ni Jesus, galing kay when at the time. Ari pagido, silang St. James chapter 4, but He giveth more grace. No kuno? God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Amo na ang balya sa verse 10. Humble yourselves, therefore, in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Anong bot silingon? Kung ang tao, gali magpaubos siya, gali gusto bangan sa Diyos, anong ginahimo sang Ginoo? Ginabayaw siya sang Ginoo. Nga aman. Kaya ang principle sa Bible, amo niyo, sila ni Jesus, dira sa yaman mismo, sa Matthew chapter 23, siling niya, ang tanan nga nagapakataas siya kagalingon, anong himon sa Diyos? Panubuon. Pero ang nagapakanubo siya kagalingon, anong himon sa Diyos? Pataason. Nga amo nang mind ni Kristo mo. You have to follow the mind of Christ. And when God's principle in blessing a person is that you ought to humble yourself in the eyes of God. Because when you are proud, kung bugalon ka, you do not acknowledge God anymore. Kaya kung bugalon ka, pareho ka siling ka, ako ng Diyos, pareho na kami sang Ginoo. Why na ko kinalan sa Ginoo? That's why ang mga taong may kapangamuyo, buot silingon, wala sila kinanglan sa Ginoo. Munang ginambal ko dapila permi. Ang pangamuyo, isa na kabarometro sa isa ka tao, kung bala matured siya o kung spiritual nga tao, kung hindi. Bisan mag-claim ka pa nga Christian ka, kung ay ka kapangamuyo, I tell you, what kind of Christian are you? Because when you do not pray, it is just like saying that you will say, well, I do not need God anymore. Why na ko kinanglan sa Diyos? Pero kung nagapangamuyo ka permi, and then, Lord, please give me this, give me that, and then God give you what you desired. Masiling ka, Lord, thank you so much for giving me such blessing. Kung nagapangamuyo ka, naga-acknowledge ka sa Ginoo, dira mo na mensindihan nga, kung anong mabaton mo, Diyos dayon ang inapasalamatan mo. Pero kung ay kagapangamuyo, ay kasapak sa Diyos, kung anong baton mo, masili, gintinguhaan ko ni iya. Presto lang mag-asawa sa Luzon sang una. Before sang pinatubo, ang bana nag-ubra sa abroad, padala kwarta sa asawa, patindog, gwapo nga balay, mansyon nga balay. Ara karon naglupok ang pinatubo. Paglupok sa pinatubo, natabunan ng balay nga gin paubra sa asawa. Before sinangadaan, siling sa asawa, ining balay nga patindog namon pagtinguha namon nga mag-asawa, nakapatindog kami sining balay. Ara karon kay natabunan. Amak mo natabunan, atop na lang bilin. Dalaga ng asawa, nagatalangyison, ginakutkot niya ang lahar nga nagatabon sa balay. Sila sa mga tao, misis, way ka na namahimo, hindi mo na makutkot. Kaya nga, kutkot niya, abiya makutkot yung lahar.
Kay na subuan siya, nga ang balay kay patindog nila, nga kuno, gintinguhaan, ginilasang banan niya, tabunan. Tiyan pamangkot, sala, bala magtinguha ka? Hindi, sala. Sa nagatinguha ka, kilalahon mo, nga ang ginatinguhaan mo, sa kusog sa Diyos, hindi sa imo. Diba? O, kamo na. Sili sa Bible, humble yourselves in the sight of God, and He will lift you up. Ang mga tao nga ginabatak sa Diyos pa ibabaw, ang mga tao nagpaubos nila kung galingon. Amo ng prinsipulo, ano man nga pagpakamayo nga ginhatag sa Ginoo sa imo, live a life that is still under the control of God. Bisan ano ang pagpakamayo sa imo, ang imo Japon nga attitude, be humble before the eyes of God. Ang Ginoo na yan mabatak sa imo ya. Pero kung tikalon ka, hambog ka, ano pagkaluoy sa Diyos sa imo kay taara ka na sa babaw? Diba? Ang ginakaluyan sa Diyos, sa repas dalom. Batakon ka sa Ginoo pababaw. Amo na principle sa Bible, oh. Nga, mind na ni Jesus mo. Ari pagid ang mind ni Jesus, oh, before we close. Amo na siling ko, let this mind be in you, ha, sila ni Kristo. Okay. Ario, may nabasahan ako si John D. Rockefeller. Kabati ka mo na siya. Si John D. Rockefeller, kanumdum ka mo itong naguba, itong Twin Tower, bla? Sa Amerika. Ang tag-iyas, ito gali mga Rockefeller, no? Ario, si John Rockefeller, una-una ni siya gali nga bilyonaryo ng Amerikano. Taga-diin ni siya. Amerikano, siyempre sa Amerika. Walang alam, mas Pilipinas. Una-una nga bilyonaryo nga Amerikano. Founder na siya sa Standard Oil. Lumot, hindi nakabati sa Standard Oil. Gini. By age 25, siling dira, siya sang panag-iya sang largest refinery sa United States. Pagka-edad niya 31, he became the world's largest oil refiner. At the age of 38, he controlled 90% of the oil refined in the United States. At the age of 50, he was considered to be America's richest man. But at the age of 53, nagmasakit siya. Pag masakit siya, well, siyempre, pag masakit, why na siya, bisan ano kadamo sa iya manggad, ang iya ginamantiner, ginakaon, sabaw na lang, kag, isa kabilog nga, biskit. Biskit nga crackers, nung mga crackers na, sa ato niya subong, basta crackers gani, ang samayan tayo, ano gani nga biskwit? Skyflakes dayon. No? Kung butang ka na sa baba, juicy fruit dayon. Daway na kita juicy fruit, no? In times like this, di ba mo na sa mapasayad, no? Oh, abaw, ang natabo sa iya, nagmasakit. Pag masakit siya, gintala na siya nga mapatay. Kag, dito yan na intindihan. Sila niya, ay, kadamo sa akong manggad. Anong ko nalanik kung mapatay ko man? So, ang ginimo niya, nag-organize siya sa nagpatawag siya sa iya mga abogado, kag nag-organize ang ginatawag nga foundation. Nga tanan-tanan niya nga manggad, i-channel yato sa iya foundation. Para nga makabulig sa madamo ang mga tao. Research. To make the long story short, ang talana sa doktor, mapatay na siya sa edad niya 53. Sabi mo ko na, no? Napatay siya sa edad nga 28. Nga ang naglawig siya sa kalibutan, kay dito yan intindihan, nga ang manggadya, hindi agali madala kung napatay siya. Instead, hatag ya sa madamo ang mga tao nang kinalan siya bulig. Isa to siya gali ka Baptist. Membro siya sa Euclid Avenue Baptist Church sa Cleveland, Ohio. Amo ni nabalaan ko bala nga istorya. Amo na siling niya, sa iya diary siling, God taught me that everything belongs to Him. And I am merely a conduit to carry out His
will. My life has been one long happy holiday since then, full of work and play. I let go of my worries along the road, and God was wonderful to me every day. Okay? Nami ang iyang testimony, no? John Rockefeller. Tiya mo amo na siling naton, paano mo paano niya naintindihan? Sanggin padala na siya sa Diyos sa katapusan o kung sa lowest moment of his life. Kung nara ka pa sa babaw sang kabuhi mo, daw hindi pa na ma-realize. Pero, naka-realize siya, sang ara siya sa downward point sang iya kabuhi. Ay, ala, why man ko galit sa mapulos ini? Tuod, no? Diba? Amo na kung may kwarta ka, sino mang garano din sa inyo may milyonaryo ka? Take note, ang kwarta mo na, hindi na magpadala. Hindi ka na magpadala, pabugal ka. Diba? May milyonaryo nga na meet na mong gapon, na kaupod ni Miss Kalias, nila ko magambal. Milyonaryo. Panilagan ko lang siya, ay, gakaon mo siya, gakalaon mo kami sa ginakanaan. Sa DSB kami mo. Para misalnya gakaon mo sila sa iya nga mga alalay. Ang ginakaon niya, pero mo siya ginakaon namon. Nami pa ito ganing nakaon siya, no? Pero milyonaryo, diri sa Bacolod. May edad na. Ambot, sa doon sa patay. May milyon. Bilyonaryo na ganun na guro. Kaon. Tapos, banilagang ko siya. Tapos, kaon. Mabayad siya. Ginatagay pang iya nga senior citizen card. Tulok-tulok ko, Miss Kalias, ko may senior card. Tada. May bilyonaryo ka, matag pa sa iya nga senior card. Oh. Pagkatapos, nangayo pa siya resibo sa ngayong kaon niya. Ang nakita ko lang, do ka, ano sa ako, no? Do ka maniningad, no? Panilag lang, ah. Hindi man maniningad, kundi nga maninilag. Sa uli, ang namian ko to, kay pagkatapos nga nagbaton sa resibo, si pa kwarta, kapila yung sipon. Juta-juta lagi. May ito, kay ang sobra to sa kwarta, ginatag ito nga tip pala. Tanaw ko ang tip ya, daw 100 plus, 150 plus. Saling ko, kung ako magatag tip, hindi ko gulklambot sa umuna. Ano man na siya 150 man, di ba? Bilyonaryo ka. Ang punto da mo niyo, once nga makalambot ka na sa Pangidaron nga mo na, da mo na mensindihan, ang tanan mo nga mga resources, hindi po sa kalibutan, will just be nothing for you. Why? Because you are going to leave this world. Ibilin mo na sa kabataan mo. Bilin mo na sa iba ng mga tao. Si John D. Rockefeller, ang ginimo, yung manggadyak, yung bilin niya sa madamo ang mga tao. Hindi ba? Humility. Sigon ko na lang. Ari Pagido, his greatest obedience, si Jesus. Nagsunod siya sa amay. Anong ginimo ng Jesus? Nagkaris kalibutan, nagpanginmatay sa krus. Ginsunod niya ang amay, pareho sila. But his greatest obedience, tubangan sa Ginoo. Being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death. Amo ning mind ni Christ, obedience. Amo na ikaw, dapat tumano naton ang ginambal sa Ginoo sa aton diri sa Biblia. Kag ang katapusan. Ang katapusan diri, his greatest sacrifice. Ginala niya ang kabuhi para sa aton tanan. Kita mo man, ang may ni Kristo, humility. Ang may ni Kristo, obedience. Damo sa mga tao sa Bible, ginpakamayo sa Diyos, tungod nga nagasunod sa Ginoo. Sacrifice. Damo man sa mga tao sa Bible, ginpakamayo, tungod nga gin-sacrifice nila kabuhi para sa Ginoo. Okay? So, amo na nga ton man, siningaga. Anong ginimo sang Ginoo sa kay Jesus? He was exalted. Nga ginbayaw sang Ginoo ang principle because his mind was the mind of ano tong una? The mind of Ano tong mind in Christ? The mind of
humility. Ikadua, the mind of obedience. Ikatatlo, the mind which talks about sacrifice. Anong ginahimo sa Diyos? Wherefore God also has highly exalted him, given him a name above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow. So, in our conclusion, amo ning kung may kanta kamo na batian, sino ka pamilyar sini? Down from His glory. Kantaon tanibla. And we will close on this. Shall we all stand as we sing this song? Born in a manger, to his own a stranger, a man of sorrows, tears, and agony. Oh, how I love him, how I adore him, my breath, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Next, a condescension, bringing us redemption, that in the dead of night, not one faint hope inside. God gracious tender, laid aside His plan, stooping to Him to save my love him, how I adore him, my breath, my sunshine, my all and all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in him. Next, without reluctance, flesh and blood his substance, he took the form of man, revealed the hidden plan. Oh, glorious mystery, sacrifice of Calvary. And now I know thou art the great I am. Oh, I love him, how I adore him, my breath, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in me. The great Creator became my Savior. Is Jesus your Savior? Kung nabaton mo na si Jesus ng imo Savior, then He is your Savior. Kung wala pa, this is now a time for you to say, Lord, I also receive you as my Savior. You died on the cross. You came down from your glory to die on the cross for me. Kaga mo na dapat ang meaning sang Christmas. What is Christmas? Christmas is Jesus Christ coming into the world to be born and to die for our sins.
That is the meaning of Christmas. May namon nga langit nun, thank you, God, for reminding us about this truth. Pagkamatuod di Ginoo, amo nang rason ko nga ang nag-celebrate kami sa Christmas because Jesus Christ came. He came down from glory so that He will become our Savior, and when He died on the cross, He accomplished the work of redemption. Kabay pag Ginoo kami nga manakatuo na sa iya, will be found faithful sa pag-alagad sa imo, Ginoo, kag subong man sa pagtugyan sa amon kabuhi, tungod kay kun wala ka, wala man kami sa mo. Bendisyonay kami sa amon karon nga pagpauli. Kagkaron kabay nga bugay ni Ginoong Hesukristo ang gugmas ang Dios nga may nga labing balaan, ang pagidayat ni simbalan ni Espiritu mangin sa inyo sa aton tanan karon kag sa gihapon. Kabay pa. Amen. Amen. Okay, God bless everyone. Salamat gid sa inyo nga mga visitors namon. We are happy that you have come today. Thank you so much and God bless.